Lagi akong nakikinig dito sa PNT Stories at isa ito sa mga pampalipas oras ko. Ako nga po pala si Chanel, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi. Mahigit 2 taon na rin akong naroon nun. Kahit malayo ako sa pamilya ko, sinisikap kong manatiling malusog at aktibo. Noong nasa Pilipinas pa ako, mahilig talaga ako mag-workout. Kapag may libreng oras, madalas akong pumupunta sa gym o kaya naman ay nagja-jogging. Isang araw ng day off ko, wala akong maisip na gawin, kaya naisipan kong maghanap ng gym para makapag-ehersisyo. Medyo nangangalay na rin kasi ang katawan ko sa kakatrabaho at matagal na akong hindi nakakapag-workout. Naglakad-lakad ako sa lugar na malapit sa tinitirhan ko hanggang sa may nakita kong gym. Hindi yun kalakihan pero mukha namang maayos. Tahimik din ang paligid kaya naisip kong subukan. Pagpasok ko, may ilang tao akong nakita. Nagbayad ako ng walk-in fee at agad nagsimula mag-workout. Halos 2 oras akong nagpalipat-lipat ng gamit. Nag-treadmill ako, nagbuhat ng kaunti at nag-stretching. Maayos naman ang lahat. Wala akong napansin na kakaiba. Bandang gabi na nang matapos ako. Dahil pawis na ako, nagpasya akong maligo muna sa shower room bago umuwi. Nasa likod na bahagi ng gym ang women's shower area. Habang naglalakad ako papunta ron, napansin kong parang wala ng tao sa paligid. Akala ko normal lang dahil gabi na rin naman. Pagpasok ko sa shower room, may ilang cubicle at mga lababo. Tahimik ang lugar. Tanging tunog lang ng aircon ang naririnig ko. Pumasok ako sa isa sa shower stall at nagsimulang maligo. Ilang minuto na ako nagbabanlaw nang may marinig akong tunog ng gripo. Parang may nagbukas nito. Hindi ko yun pinansin noong una. Inisip ko na baka may ibang babae ring naliligo sa katabing stall. Pero maya-maya, narinig kong sumara ang pinto. Pagkatapos, may isa na namang bumukas. Kasunod nito ay isa pang gripo. Sunod-sunod. Parang may taong naglalaro sa mga gripo sa labas. Napatigil ako. Tahimik akong nakinig. Biglang tumigil ang lahat. Nakahinga ako ng maluwag. Pero 1 segundo lang ang lumipas nang makarinig na naman ako ng malakas na kalabog. Parang may pintong isinara ng napakalakas. Napalingon ako sa direksyon ng pinto ng shower stall kahit wala naman akong makikita. Muli akong nakarinig ng isa pang kalabog. Kasunod nito ay isa pa ulit. Parang may taong nagbubukas at nagsasara ng mga pinto ng shower room. Doon ako kinabahan. May tao po ba? Mahina akong tanong. Pero walang sumagot. Tapos lalong dumalas ang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Nagkakalabugan. Kasabay nito, nagsimula ring magbukas-sara ang iba pang gripo. Naririnig ko ang bagsak ng tubig sa sahig. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga shower stall. Pakiramdam ko noon ay may kasama kong hindi ko nakikita. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Pinatay ko ang shower at pilit na nakinig. Sa sandaling tumigil ang tubig sa stall ko, mas lalo kong narinig ang mga tunog sa paligid. Pero wala akong narinig na boses. Wala ring tunog ng yabag. Para bang kusang gumagalaw lang ang lahat. Doon ko na naramdaman ng matinding takot. Mabilis akong nagbanlaw kahit hindi pa ako tapos. Halos manginig ang mga kamay ko habang nagbibihis. Habang nilalagay ko ang gamit ko sa bag, napansin kong tumigil lahat ng ingay. Tapos naging sobrang tahimik. Paglabas ko ng shower room, halos tumakbo na ako palabas ng gym. Hindi na ako nagtagal. Hindi na rin ako lumingon. Pagka-uwi ko sa tinutuluyan ko, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit lang sa isip ko yung tunog ng gripo at mga pintong kusang bumubukas at sumasara. Ikwinento ko yun sa ilang kakilala ko. May ilan sa kanila na nagsabi na may mga kwento raw tungkol sa mga lumang gusali na kinatatayuan ng gym. Pero wala naman akong paraan para malaman kung totoo yun. Ang sigurado lang ako, may kakaiba akong naranasan noong gabing yun. At mula noon, hindi na ako bumalik sa gym na yun.
Magandang araw, Sir Dave. Ako po si Tom, originally from Bacolod at nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang creepy experience na gusto kong i-share ay ang tungkol sa mga nakakatakot na naranasan namin sa workplace namin sa gym sa Saudi. One time, nag-usap kami ng kasama ko na Filipino coach sa bodybuilding area. After 5 minutes, bumaba ako sa hagdan. Pagtingala ko, may biglang dumungaw sa itaas at tinawag ako. Akala ko si Chris, katrabaho ko. Kaya bumalik ako sa kanya. Sabi niya, hindi daw siya umalis sa table niya. Sabi ko naman, sino yun? Akala ko may importante na sasabihin kaya bumalik ako. Pero kaming dalawa lang sa taas ng oras na yun. Sabi ko, doppelganger ata niya yun. Ginaya siya. Kasi may tinatawag kaming baba na multo sa gym namin. Etong sunod na ikukwento ko naman ay karanasan naman ng kasama kong si Jerry. Minsan daw, nagbe-video call si Jerry at asawa niya. Nang mapansin niya na may taong dumaan sa likod niya. Nakatobe ito, yung all white na traditional na damit ng mga taga-Saudi. Sabi ni Jerry, wala naman daw tao sa likod niya dahil siya lang mag-isa sa area na yon. Doon sa reception sa taas ng gym. Biglang tumaas daw yung balahibo ni Jerry at lumamig yung area niya. Tapos biglang nagsara yung pinto sa likod niya. Minsan naman sa CR ng gym. Tapos na yung duty hours at alam kong papunta si Philip sa grocery store kasi magkasabay kami. Bumaba siya at diretso labas. Ako nag-CR muna. Bagong renovate ang CR namin. Habang umuupo ako sa loob ng CR, siguro mga 3 minutes na, bigla na lang may namuwersang buksan ng pinto ng CR. Tapos sabi ko, Philip, ikaw ba yan? Hindi sumagot. 3 beses pinilit buksan ng pinto. Nagtaasan ng balahibo ko at nanlamig ako. Kasi narealize ko na umalis na si Philip. At ako na lang ang tao doon. Wala kaming kasamang iba doon. Kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko, walang tao. Kaya agad ako naglinis at kumaripas ng takbo. Yun lang naman yung experience namin dito sa area namin. And hopefully wala na. Salamat po. Sana mapakinggan ko itong creepy experience namin dito sa channel nyo. Sir Dave, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. 22 years old na ako at isa akong delivery rider sa Riyadh, Saudi Arabia. 3 taon na ako nagtatrabaho roon nang mangyari ang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Nangyari ito noong tag-init, alas 11 na ng gabi nang makatanggap ako ng delivery para sa isang malayong compound sa labas ng syudad. Dahil malaki ang tip, agad ko itong tinanggap. Tahimik ang kalsada habang minamaneho ko ang motor. Sa magkabilang gilid ay puro buhangin at malawak na kapatagan. Walang buhay, walang establishmento. Paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Mahigit 30 minuto na akong bumabiyahe nang makaramdam ako ng uhaw. Ubos na ang tubig ko at medyo nahihilo na rin ako dahil pagod na. Habang tinatahak ko ang madilim na highway, may napansin akong ilaw sa di kalayuan. Noong una, akala ko gasolinahan. Pero habang papalapit ako, nakita kong isa pala itong maliit na tindahan. Parang lumang grocery o convenience store. Pero nakatayo sa lugar na hindi ko inaasahang may negosyo. Nagtaka ako. 3 taon na akong dumadaan sa rutang yun, ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang tindahang yun. Gayunpaman, dahil sa sobrang uhaw ko, huminto ako. Luma na ang tindahan. Lumang-luma ang kahoy sa pinto nito. May nakasabit pa na ilaw sa harapan na kulay dilaw. Wala akong nakitang ibang gusali sa paligid. Ang mas kakaiba, parang walang hangin sa lugar na yun. Tapos sobrang tahimik. Pagpasok ko sa loob, parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Maliit lang ang tindahan. May mga dilata, biskwit, inumin at kung ano-ano pang produkto sa mga istante.
Parang normal naman. May matandang lalaki sa counter. Maputi ang balbas at nakasuot ng puting damit. Hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa akin. Tinanong ko kung may tubig. Tinuro niya lang ang refrigerator. Kumuha ako ng malamig na tubig at agad na uminom. Pakiramdam ko noon, para akong nabuhayan. Pagkatapos, lumapit ako sa counter para magbayad. Nang ibigay ko ang pera, dahan-dahan niyang tinanggap yon. Pagkatapos ay nagsalita siya at ang sabi niya, umuwi na daw ako bago mag alas 12. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan. Tapos ngumiti siya. Agad akong umalis. Paglabas ko, napansin kong ilang minuto na lang at alas 12 na. Mabilis kong tinapos ang delivery at umuwi. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero kinabukasan, habang nagkukwentuhan kami ng isa kong kasamahang rider, naikwento ko ang tungkol sa tindahan. Nagtaka siya at ang sabi niya, anong tindahan daw? Sinabi ko ang lokasyon. Tapos tinanong niya ako kung seryoso ba ako. Sinagot ko ng, oo naman. Pero ang sabi niya, wala raw tindahan doon. Natawa ako. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero maya-maya, may sumali sa usapan namin, isa pang driver. At ang sabi nito, wala raw talagang tindahan sa lugar na yon. Doon ako nagsimulang kabahan. Pagsapit ng gabi, nagpa siya akong balikan ng lugar. Gusto kong patunayan na tama ako. Pumunta ako sa eksaktong lugar. Ngunit pagdating ko ron, walang tindahan. Walang kahit anong palatandaan na may establishmentong nakatayo roon. Puro kawalan lang. Agad ako nagpasyang umalis dahil sa takot. At matapos yun, hindi na ako tumatanggap ng booking sa lugar na yun. Magandang araw po sa lahat. Ako si Raquel, isang cashier sa isang maliit na grocery sa Riyadh. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho roon. Sanay na ako sa night shift dahil mas tahimik ang trabaho kapag malapit nang magsara ang store. Kadalasan, alas 11 ng gabi pa lang, kakaunti na lang ang mga customer. At pagdating ng hating gabi, kami na lang ng kasamahan kong kahera at isang gwardya ang natitira. Noong una, normal lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi na hindi ko malilimutan. Ilang minuto bago mag-closing, nagbibilang ako ng pera habang pinapatay ng gwardya ang ilang ilaw sa labas. Tahimik na ang buong tindahan nun. Naririnig ko na lang ang mahinang ugong ng mga refrigerator. Habang nakayuko ako, napansin kong bumukas ang salaming pinto. Pag-angat ko ng tingin, may batang lalaki na pumasok. Mga 9 o 10 taong gulang siguro. Nakaputi siyang damit at nakayuko habang naglalakad. Nagtaka agad ako. Walang magulang, wala siyang kasama. At higit sa lahat, malapit na kaming magsara. Inisip kong baka naiwan ng pamilya niya, kaya hinayaan ko muna siya. Diretso siyang naglakad papunta sa pinakandulong bahagi. Ilang minuto ang lumipas, ngunit hindi na siya bumalik. Hindi ko rin nakitang lumabas. Lumabas ako ng counter para hanapin siya. Pagdating ko sa dulong bahagi, wala naman siya doon. Sinilip ko ang kabilang pasilyo. Wala rin. Tinignan ko rin ng CR. Wala rin. Maging ang stockroom, wala ring tao. Parang naglaho na lang siya sa hangin. Nagtaka ako, pero inisip kong baka pagod lang ako noon. Kinabukasan, eksaktong parehong oras, nakita ko na naman siya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang parehong batang lalaki. Yun din yung damit niya. At diretsong nagtungo sa pinuntahan niya kagabi. Napatayo agad ako. Hindi ko na hinintay na mawala siya. Mabilis ko siyang sinundan. Ngunit pagliko niya sa kabilang bahagi, nawala na naman. Doon na ako kinabahan. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit itong nangyayari.
tuwing malapit na ang closing time. Tuwing halos wala ng customer. Lagi ko siyang nakikita at lagi rin siyang nawawala. Isang gabi, naglakas loob akong sabihin ito sa gwardya. Ngumiti lang siya noong una. Pero nang makita niyang seryoso ako, bigla siya natahimik. At makalipas ang ilang segundo, sabi niya, "Ikaw na ang pangatlong empleyado na nagkwento sa akin yan." Hindi ko maintindihan kasi parang sanay na siya. At ayon sa kanya, ilang taon na raw nakalipas nang may batang nasagasaan sa kalsada malapit sa lugar na yun. Hindi raw umabot ng buhay sa ospital. At mula nun, may mga empleyadong nagsasabing may batang pumapasok sa tindahan kapag gabi. At nang marinig ko yun, mas lalo akong kinabahan. At dumating ang gabi na tuluyan akong natakot ng sobra. Halos 12:00 na noon. Ako na lang ang nasa harap habang nasa likod ang gwardya. Biglang bumukas ang pinto. Nakita ko na naman siya. Pero iba na ang pakiramdam ko ng gabing yun. Hindi na siya dumiretso. Huminto siya sa gitna ng tindahan. At sa unang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nanigas ang katawan ko. Maputla ang mukha niya. Maitim ang paligid ng mga mata. At nakatingin ng diretso sa akin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay niya at itinuro ang pinakang dulong bahagi ng store. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong nahipnotismo. Napalakad ako papunta ron. Bawat hakbang ko, parang lalong bumibigat ang hangin. Pagsilip ko doon, wala namang tao. Ngunit may kakaiba akong narinig. Mahinang tunog ng pagtakbo. Parang batang tumatakbo sa pagitan ng mga istante. Napaatras ako. Biglang nagsimulang magkalansingan ng ilang nakasabit na produkto kahit walang hangin. Kasunod nun ay isang mahinang tawa ng bata. Hindi ko na kinaya. Umalis ako nung gabing yun. At pagdating ng kinabukasan, humingi agad ako ng transfer sa ibang branch. At pagkatapos nun, naaprobahan naman ang request ko. Simula noong umalis ako sa branch na yun, naging payapa na ang pagtatrabaho ko. Ako si Ryan, 28 taong gulang. Bagong salta ako sa Saudi para magtrabaho bilang warehouse assistant sa isang kumpanya sa Jeddah. Pagdating ko sa staff house, agad akong isinama ng supervisor. Isa itong lumang 2 palapag na bahay na inuupahan ng kumpanya para sa mga empleyado. Habang iniikot ako, napansin ko agad ang isang kwarto sa dulo ng ikalawang palapag. Nakasara, walang pangalan at parang matagal nang hindi binubuksan. Bakit wala nakatira dyan? Tanong ko. Nagkatinginan ng mga kasama ko. At ang sabi nila, wag ko na lang daw pansinin. Pero ramdam ko na may mali. Yung klase ng katahimikan na hindi normal sa isang staff house na puno ng lalaki. Gabi na nang maghapunan kami. Doon ko na ulit narinig ang bulungan. "Ryan, kahit anong mangyari, wag mong kukunin yung kwarto sa dulo," sabi ng isa. Napangiti ako ng bahagya. "Bakit? May multo?" Ayon sa kanila, matagal nang bakante ang kwartong yun. Ilang empleyado na raw ang sinubukang tumira ron, pero wala ni isang tumagal kahit isang linggo. May naririnig daw silang umiiyak tuwing madaling araw. Minsan babae, minsan naman daw parang bata. Minsan hindi mo alam kung tao pa ba talaga. Pero hindi ako naniwala. Sanay ako sa mga kwentong ganito. Lagi namang may exaggeration kapag bagong lugar. Kaya nang magkaubusan ng kwarto dahil may bagong batch ng empleyado, agad akong nagboluntaryo. Ako na lang sa bakanteng kwarto. Biglang tumahimik ang lahat. "Sigurado ka?" tanong ni June. Tumangulang ako. Kinabukasan, inilipat ko ang gamit ko sa dulong ikalawang palapag. Simple lang ang kwarto. Kama, kabinet, maliit na mesa at lumang aircon.
Sa unang gabi, wala, tahimik, tapos normal naman. Sa ikalawang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. May narinig akong mahina, parang pag-iyak. Napabangon ako ng dahan-dahan. Pinakinggan ko ng mabuti. Mahina lang sa una, parang galing sa malayo. Akala ko, baka TV lang sa kabilang kwarto. Humiga ulit ako. Pero habang lumilipas ang mga gabi, palakas ng palakas at mas malinaw. Hindi na siya galing sa labas, parang nasa loob mismo ng kwarto. Sa ikalimang gabi, eksaktong 3:00, nagising ulit ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng hangin. Parang may nakaupo sa tabi ko kahit wala naman. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang silid, pero may liwanag mula sa bintana. At doon ko siya nakita. May anino sa kisame, nakadikit. Hindi basta anino, parang may hugis tao. Pero kakaiba. Tapos nakatutok sa akin. Hindi gumagalaw. Nanlamig ako. Pinikit ko ang mata ko sandali. Akala ko guni-guni lang. Pagmulat ko, nandun pa rin. At ngayon, ramdam na ramdam ko. Bigla kong naramdaman na hindi na lang ito nakikita. Parang alam niyang gising ako. Hindi ako nakagalaw. Kahit paghinga ko, mabigat. Tapos yung pag-iyak, sa loob mismo ng kwarto. Sa gilid ko. Mahina, nanginginig, parang pilit pinipigilan. At doon ko na-realize, hindi lang pala siya anino sa kisame. May kasama ako buong oras. Tumayo ako bigla at binuksan ang ilaw. Wala, pero ramdam ko pa rin yung presensya. Parang nakasiksik sa sulok ng kwarto, tapos naghihintay lang. Kinabukasan, sinabi ko sa kanila ang nangyari. Sinabi ko naman sa'yo, sabi ni June. Hindi na ako nakipagtalo. Sa ikapitong gabi, hindi na ako natulog sa kwarto. Dinala ko ang gamit ko pababa kahit ating gabi na. Hindi ako nagpaalam. Paglabas ko, napansin ko na lang na parang mas malamig sa dulo ng hagdan. Kahit normal naman ang hangin sa buong bahay. Parang may nakatingin mula sa itaas, mula sa kwartong iniwan ko. Yun lang naman po yung karanasan ko. Hanggang dito na lang. Salamat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ram. At ito ang kwento ko sa dating baryo namin. Hindi ko akalaing yung araw na pinagtawanan namin ang isang pulubi, yun din pala ang simula ng katapusan ng baryo namin. Tahimik ang lugar namin noon. Simpleng pamumuhay. May mga magsasaka, mga tindera, at mga tricycle driver. Walang kakaiba. Hanggang sa isang hapon, may dumating. Isang pulubi. Payat, halos butot balat. Magulo ang buhok at may dalang sako. Naglalakad siya sa gitna ng baryo, humihingi ng pagkain. Pahingi kahit tirang pagkain lang. Una, may ilang nagbigay, pero nung tumagal, parang nairita na yung iba, lalo na yung mga tambay sa kanto. Umalis ka nga dito, wala kaming mapapakain sa'yo. May tumulak tapos may tumawa. Hanggang sa may pumulot ng bato, binato yung pulubi. Nakita ko lahat. Nakatayo lang ako noon sa gilid. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o makikisali. Yung pulubi, hindi lumalaban. Umatras siya, dahan-dahan habang tinatamaan ng bato. Hanggang sa huminto siya. Doon ako tumingin, hindi sa nang babato, kundi sa aming lahat. Doon ako kinabahan. Kasi kahit malayo ako, parang ako yung tinitignan niya. Bigla siyang ngumiti. Tapos nagsalita siya pabulong. Mahina lang pero rinig ko.
Hindi ko maintindihan lahat ng sinabi niya, pero parang putol-putol, parang may halong ibang salita. Magigising ang mga gumagapang sa ilalim, isa-isa kukunin. Ayun yung narinig ko. Nanlamig ako nung marinig ko yon. Gusto kong itanong kung ano yon, pero hindi ako makapagsalita. Pagkatapos nun, tumalikod siya at umalis. Parang wala nangyari. Ilang linggo ang lumipas, nakalimutan na ng lahat. Ako lang siguro yung hindi. Kasi paulit-ulit sa isip ko yung bulong na yon. Hanggang sa isang umaga, may natagpo ang patay. Si Mang Bert, nasa loob ng bahay, nakahiga sa sahig. Akala namin inatake sa puso, pero nang tignan, may kagat sa binti, 2 maliit na butas. Natuklaw to, sabi ng isa. Pero nagtaka kami, walang ahas sa baryo namin. Hindi ganon karami at hindi basta-basta pumapasok sa bahay. Pero hindi pa kami gaanong nag-alala. Hanggang sa may sumunod, 2 araw ang pagitan. Isang babae naman, ganon pa din. Kagat sa paa, patay. Tapos isa pa ulit. Hindi na coincidence. Doon na nagsimula ang takot. Kasi unti-unti, may mga nakakakita na. Una sa bukid, may gumagapang na ahas. Sunod sa kanal. Tapos sa ilalim ng mga bahay. Hanggang sa kahit saan na. Isang araw habang naglalakad ako pa uwi, napahinto ako. May nakita akong gumagalaw sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko, kobra. Nakatayo ang ulo nito, nakaangat, nakatitig sa akin. Hindi ko magalaw yung paa ko. Parang naalala ko yung bulong. Magigising. Unti-unti akong umatras. Hindi ako hinabol. Pero ramdam ko, hindi ako pinapalagpas. Pinapanood lang ako. Lumala pa. Dumami ang ahas. Sa bubong, sa ilalim ng kama, sa CR. May isang bata na natuklaw habang natutulog. Isang matanda habang naliligo. Isang lalaki habang kumakain. Walang pinipili. At halos lahat namamatay. Hindi na namin mabilang kung ilan. Ang baryo namin parang nilamon ng takot. Hanggang sa may dumating na albularyo. Matanda na rin. Inikot niya ang baryo. May dalang kung ano-anong dahon at langis. Pagkatapos, pinatawag niya kami. May ginawa kayong mali, sabi niya. Tahimik kaming lahat. Walang umiimik. May tinaboy kayo. Hindi nyo pinakinggan. Hindi nyo tinulungan. Doon ko naalala yung pulubi. Sinumpa niya ang lugar na ito. Dagdag pa ng albularyo. May umiyak. May nagtanong kung paano maaayos. Umiling lang siya. Hindi na ito maibabalik sa dati. Wala na bang paraan? Tanong ng kapitan. Matagal siya natahimik. Tapos tinignan ang buong lugar. Meron. Umalis kayo. Parang binagsakan kami ng langit. Doon ko naintindihan yung bulong. Isa-isa kukunin. Nagsimula ang pag-alis. Pamilya-pamilya nag-impake. Iniwan ang bahay, lupa, lahat iniwan. Walang gustong manatili, pero may ilan matitigas ang ulo. Hindi kami aalis. Dito kami lumaki, sabi nila. Ilang araw ang lumipas. May namatay ulit. Isa sa mga naiwan, kagat sa liig. Pagkatapos nun, hindi na sila nagdalawang isip. Sumunod na rin yung mga naiwan. Umalis na rin. Pati ako, umalis din. Wala akong ibang dala, kundi ilang damit at yung alaala ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung bulong na yon. At minsan,
Pag napapadaan ako sa dati naming baryo, tinitignan ko mula sa malayo. Tahimik na, walang tao, at inabando na.